Han, sigurado ka bang dito tayo titira? Natatakot na tanong ni Mary sa asawang si Gabriel. Inilibot niya ang tingin sa napakalawak na paligid ng malaking bahay. Nagmistulan itong matayog na pundasyon sa gilid ng burol ng El Salvador. Tahimik ang lugar at walang masyadong kapitbahay. Malayo sa polusyon at sa syudad na kinalakihan ni Mary. Bakit? Natatakot ako. Alam mo namang ayaw sa akin ng mami mo, hindi ba? Kinakabang sagot ni Mary sa asawa. Masuyong hinawakan ni Gabriel ang kamay ng asawa niya at ginagapi yon. Huwag kang mag-alalahan. Walang magagawa si mami dahil naikasal na tayo. Magiging masaya yon lalo na ngayon at ipinagbubuntis mo na ang magiging apo niya. Tumango na lamang si Mary, pero kakaiba talaga ang nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam niya ay sasalang siya sa kumukulong tubig, lalo na noong nakapasok na sila sa malaking bahay ng mga magulang ni Gabriel. Anak, mabuti naman at pinagbigyan mo akong dito ka na lamang tumira sa bahay. Masayang wika ni Teresa na ina ni Gabriel. Pero si Gabriel lamang ang nilapitan nito. At tila lamang siya hangin na dinaanan nito. Napalunok si Mary na lumapit sa ginang at dito'y nagmano. Ramdam niya ang disgusto nito sa kanya. Pero mahal niya si Gabriel. Kaya titiisin niya na lamang muna ang masamang pakikitungo ng biyanan niya. Sana balang araw ay matanggap rin siya nito bilang isang manugang. Gaya ng sinabi ni Gabriel na babait naman daw ang kanyang ina. Maayos naman ang pakikitungo nito sa kanya. Kahit ramdam niya ang lamig ng pananalita nito at ang mga tingin nito sa kanya. May trabaho ang asawa niyang si Gabriel sa asyenda nila. Buong maghapon itong nasa ranchuan o kaya naman ay nasa tubuhan. Naiiwan lamang siya sa bahay kasama ang kanyang biyanan. Nagdidilig siya ng halaman nang biglang lumapit sa kanya si Yaya Pasig, nakatulong sa malaking bahay. Abay, mabigat ang house, Mary. Ako na dyan. Baka mabinat ka pa. Nag-aalalang wika ng yaya ni Gabriel. Matagal nang naninilbihan si Yaya Pasing sa bahay ng mga ito. Simula pa noong bagong silang pa lamang si Gabriel, hanggang ngayon na nakapag-asawa na. Siya ang nag-aalaga kay Gabriel simula pa man noon. Si Mary ay isang doktor sa syudad na nakapag-asawa ng isang mayamang asyendero. Noong una, ay sa city sila tumira. Subalit noong nagsimula ng magbuntis si Mary, ay umuwi sila rito sa mansyon. Maselan kasi ang pagbubuntis niya. Madalas siyang nahilo at nagsusuka, kaya't pinatigil muna siya ni Gabriel sa trabaho niya. Ayaw sa kanya ng kanyang biyanan noong una, pero wala itong nagawa noong pinakasalan talaga siya ni Gabriel. May iba kasing gusto ang ina ni Gabriel para dito. Isang anak rin ng mayaman. Tinulungan na lamang siya ni Yaya Pasing sa pagdidilig ng mga halaman sa labas. Saktong natapos sila nang may dumating na magarang sasakyan. Hey Yaya, and you, kunin niyo itong mga dala kong pasalubong bilis. Maarting wika ng magandang babae. Ako na, Mary. Pumasok ka na sa loob. Akmang aalis na sana si Mary papasok sa loob nang hinila ng babae ang isang braso niya. Sabi ko, tulungan mo si Yaya Pasing. Dalhin niyo sa loob ang mga dala ko. Napabuga ng hangin si Mary na binawi ang mga braso na hawak ng babae. Mary, ano ba? Inuutusan ka ni Stacy. Kunin mo ang mga dala niya. Nagulat na lamang siya nang utusan siya ng biyanana sa Teresa. Kaya tumalima na lamang si Mary. Ayaw niyang makipagtalo. Napapailing na lamang si Yaya Pasing na iniabot sa kanyang magagaan na mga gamit. Pagkatapos mo rito, Iha, ay umakyat ka na sa loob. Baka kung ano na lamang iutos sa'yo ng biyanan mo. Tumango na lamang si Mary. Tama si Aling Pasing. Alam niya namang ayaw ng biyanan sa kanya. Kaya nga napakalaki ng disgusto niyang tumira rito sa bahay ng biyanan. Hindi niya kilala kung sino ang bisita nito. Pero halatang close na close ito sa biyanan niya. Kaagad na umakyat na nga siya sa taas. Hindi naman siya napansin ito. Dahil nasa veranda ang mga ito at masayang nagkukwentuhan. Noong unang araw na ipinakilala siya ni Gabriel sa inang si Teresa, ay halatang ayaw nito sa kanya. Tumunog ang cellphone niya
At si Gabriel pala ang tumatawag, kahit nagmamadaling sinagot ito ni Mary. Sinabi nitong gagabihin dito ng uwi dahil may pinuntahan ito sa syudad. Tiyak na hindi na naman siya makakapaghapunan nito ngayon. Natatakot siyang lumabas ng kwarto, lalo na at may bisita ito. Baka kasi kung ano na naman ang gawin ng ina nito. Pero maya-maya lamang ay kinatok siya ni Aling Pasing. Mary? Mary anak, kumain ka na, halika na. Nag-aalalang napatitig si Mary kay Aling Pasing na ngayon ay may pag-aalala. Nay Pasing, dito na lamang po ako. Hintayin ko na lamang po si Gabriel na makauwi. Pinapatawag ka ng biyanan mo. Gusto nitong sumabay ka sa kanila sa pagkain. Napasunod na lamang siya kay Yaya Pasing na ngayon ay kasabay din pala nilang kumain. Maupo ka na. Magpasalamat ka at napakabait ni Stacy. Siya si Stacy. Siya na ang nagluto ng lahat ng ito. Hindi kagaya mo. Walang alam lutuin kung hindi kanin. Wala talagang kwentang babaeng yan. Irap ng kanyang biyanan. Hindi na lamang ito pinansin ni Mary at nagsimula ng kumain. Lahat ng pasaring nito ay hindi niya na lamang pinatulan. Idagdag pa ang hindi niya gusto na lasa ng pagkain. Masyado itong maalat at halatang maraming preservatives. Kaagad niyang naintindihan na ang Stacy na kaharap niya ngayon ay ang babaeng matagal nang gusto ni Madam Teresa na mapangasawa ni Gabriel. Pero sorry na lang sa kanila. Dahil mahal na mahal ni Gabriel si Mary. Ang asawa niyang si Gabriel ay hindi mo maiimpluwensyahan dahil may sarili itong desisyon sa buhay. Siya yung lalaking may prinsipyo at paninindigan. Matindi rin si Gabriel kung magmahal dahil hindi ka talaga nito tatantanan. Lihim na napangiti si Mary nang maalala kung papaano siyang suyuin ng asawa. Napaigtad siya sa kinauupuan nang tawagin ng biyanan. Po, sabi ko, ikaw ang magliligpit ng pinagkainan natin. At may itinabi akong pagkain na nasa mesa para kay Gabriel yan. Hindi napigilan ni Mary ang mapataasang kilay na ikinatigil ng ginang. Hindi kumakain si Gabriel ng ganitong pagkain. Creamy at malapot. Ayaw ni Gabriel ng ganito. Kaya ipakain mo na lamang yan sa aso, Yaya Pasing. Tumayo na si Mary at nagsimulang magligpit ng pinagkainan nila. Kitang-kita niyang hindi may pinta ang mukha ni Stacy na humarap sa kanya. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko hindi kumakain si Gabriel ng mga malapot at creamy na pagkain, kagaya ng niluto mo. Hindi napigilan ni Mary ang maduwal sa harapan ng bisita ni Madam Teresa. Nag-iiba ang pakiramdam niya matapos tiising kainin ng creamy beef na ulam nila na niluto ni Stacy. Neng, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang inalalaan siya ni Aling Pasing papuntang lababo at doon ay hindi napigilan ni Mary na ilabas ang mga kinain. Ayaw ko kasi ng ganong pagkain, Yaya. Reklamo niya sa katulong na si Aling Pasing. Inalalayan siya nitong maupo sa couch na sala. Sandali, ipaghahanda kita ng tsaa para marelax ka. Hindi napigilan ni Mary na umangat ang kanyang kilay sa sinabi ng biyanan. Kailan lamang ba ito may pakialam sa kanya? Hindi niya na lamang pinansin dahil parang bumabaliktad talaga ang sikmura niya. Sa kusina naman, ay kitang-kita ng dalawang mga mata ng isang katulong na may inilagay na powder sa tsaa ni Mary. Si Madam Teresa ang gumawa ng tsaa, kaya noong umalis na ito, ay kaagad na tinignan ng pamangkin ni Aling Pasing na si Mayat ang powder na itinago ni Madam Teresa sa staff room. Nahintakutan siya nang makitang resin powder yon, isang uri ng laso na dahan-dahan ng epekto. Nahintakutang napatakbo si Mayat sa sala dahil baka mainom ng butihing asawa ng amo nilang si Gabriel ang tsaa. Saktong pinalamig pa ito ni Madam Teresa nang sinidyang banggain ni Mayat ang donya. Anong ginawa mo ha? Nanggagalaiti ito sa galit na napatitig kay Mayat nang matapon ang tsaa. Sorry madam, hindi ko sinasadya. Hilutin ko lamang po sana si Doc Mary. Pasakali niya pa. Akin na po yan. Ako na lamang po ang maghahanda ng tsaa para kay Doc Mary. Hindi napigilan ni Mayet ang pangilid ng luha habang kinuha ang cup na nasa kamay ng donya. Hindi niya alam kung anong mangyari kay Doc Mary
kapag nainom nito ang tiyang may lason. Konti lang naman ang inilagay ni Madam, kaya hindi kaagad ang epekto nito. Pero natatakot siya sa maaaring epekto nito sa batang ipinagbubuntis nito. Nakita niyang iniyakyat na ni Aling Pasing si Doc Mary sa itaas ng kwarto nito. Kaya matapos niyang maghanda ng bagong tea, ay umakyat na siya sa kwarto ni Mary. Hindi niya pinansin ang masamang tingin ni Madam Teresa sa kanya. Napakabait ni Doc Mary sa kanila ng tiyahin niya. Noong nakaraang linggo lamang kung hindi dahil kay Doc Mary, baka kung napano na ang kanyang tiyahin na inatake ng high blood pressure. Pero dahil mabilis na nalunasan ni Doc Mary ang kanyang tiyahin, ay nailigtas ito sa posibleng pagkakaroon ng stroke. Noong nasa rancho rin si Doc Mary, ay tinulungan rin ito ang ama niya na nakagat ng ahas. May dala kasi itong anti-venom na injection sa medicine kit. Kaya nailigtas dito ang ama niya. Napakabait ng doktor na ito na handang tumulong sa kahit na mga kagaya nilang walang pambayad sa serbisyo nito bilang doktor. Wala itong pakialam kung mahihirap sila na tinutulungan niya. Ang mahalaga dito ay maliligtas ang buhay ng isang individual. Kaya naipangako niyang ibabalik dito ang kabutihan na ibinigay nito sa pamilya niya. Doc Mary, simula ngayon ay aalagaan ka namin ni Tia Pasing. Naiiyak niyang wika sa doktora. Ano bang nangyayari sa'yo, Mayet? Nagtatakang wika nito. Hindi niya kasi mapigilan ang pangingilid ng mga luha. Kung hindi niya nakita kanina ang ginawa ni Doña Teresa, ay baka kung ano nang mangyari kay Mary. Hindi niya rin naman masabi rito ang katotohanan dahil baka hindi ito maniwala sa kanya. Pero natatakot siya kay Doña Teresa. Baka kasi palayasin siya nito. Sa ngayon, ay wala na siyang maaaring pagsabihan ng patungkol dito kung hindi ang tiyang Pasing na lamang niya. Nang nasa servants' quarter na sila, ay sa kanya sinabi kay Aling Pasing ang nakita niya kanina. Nagulat si Aling Pasing sa sinabi niya. Kaya't ipinakita niya ang resin powder na nakita niyang itinago ni Doña Teresa sa stockroom. Sigurado ka ba, Mayet? Kaya nga binangga ko si Doña Teresa kanina kasi natatakot akong mainom ni Doc Mary ang tiyang may lason. Baka mapano ang bata sa sinapupunan niya. Baka sa mukha ng tiyahin niya ang sobrang pag-aalala. Hindi nila alam kung papaano nilang sasabihin kay Gabriel ang lahat ng ito. Pero hindi pwedeng manganib na lamang palagi si Doc Mary. Hindi kasi sa lahat ng oras ay mababantayan nila ito mula kay Doña Teresa. Kaya't mas mabuting sasabihin na lamang nila si Gabriel para maprotektahan ito ang asawa at ang anak na nasa sinapupunan pa ni Mary. Hindi natulog ng gabing iyon si Aling Pasing at hinintay na dumating si Gabriel. 8:00 na itong dumating na kaagad niyang pinagsilbihan ng pagkain. Sasabihin niya kay Gabriel ngayon ang totoo. Bahala na kung magalit sa kanya si Teresa. Matagal-tagal na rin naman siyang naninilbihan sa bahay na ito. Simula pa noong bagong mag-asawa pa lamang si Doña Teresa at ang yumaong ama ni Gabriel. Siya na ang nag-aalaga kay Gabriel hanggang sa lumaki na ito. Ngayong may asawa na ito, ay gagawin niya pa rin ang tama kahit na posibleng mapaalis siya sa pamamahay na ito. Anak, Gabriel, mas mabuti sigurong ilayo mo na rito si Doc Mary. Pinibigyan ng nanay mo ang asawa mo ng tiyang may lason kanina. Baka kung ano pa ang gawin niya kay Doc Mary sa susunod. Natigilan si Gabriel at napatitik sa yaya niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa ng ina niya ang ganong bagay kay Mary. Kahit papaano, ay anak niya ang nasa sinapupunan ni Mary. Anong pinagsasabi mo, ha, Pasing? Ginagawan mo ba ako ng kasalanan, ha? At sa anak ko pa mismo? Paano mo ako nagawang pagpintangan ng ganyan, ha? Hindi nakapagsalita si Yaya Pasing na napayuko. Oo, hindi ko gusto si Mary, pero hindi ko magagawa sa kanya ang ganyang kasamaan. Lalo na, at dinadala niya sa sinapupunan ng apo ko. Bakit mo ito nagawa sa akin, ha, Pasing? Napaiyak si Doña Teresa sa harapan ng anak niya. Nanggigigil siya kay Aling Pasing, pero natatakot siyang maniwala si Gabriel dito dahil malapit rin ito sa anak niya. Ma'am, Yaya, pwede ba? Kung ano man ang problema dito, ay pag-usapan niyo na lang. Ayoko ng gulo. At sino bang nagluto nitong creamy beef? Ayoko nito. Tumayo na lamang si Gabriel at umakyat sa itaas. Kinakabahan si Aling Pasing nang magsulubong ang mga mata nila ng amo niya.
Galit na galit itong pinagbantaan siyang huwag makikialam kung ayaw niyang mapaalis sa tahanan nito. Ipinamukha pa nito sa kanya na isa lamang siyang muchacha at wala siyang karapatang makialam sa kanilang pamilya. Dahil doon, ay nalungkot si Aling Pasing sa nangyari. Wala man lamang ginawa si Gabriel para kumprontahin ang mami nito sa sinabi niyang balak nito sa asawa niya. Mas lalo tuloy siyang natakot sa maaaring mangyari kay Doc Mary, lalo na sa batang nasa sinapupunan nito. Narinig niya pa si Doña Teresa na pinangakuan si Stacy na mapapasa kanya si Gabriel. Plano ng dalawa na alisin si Doc Mary sa buhay ni Gabriel. Hindi talaga ito matatanggap ni Doña Teresa, kahit na kailanman. Naaawa tuloy siya sa butihing asawa ni Gabriel, na pinagpaplanuhan ng dalawa ng masama. Kinabukasan, ay maagang umalis si Gabriel. Initid niya pa ito papuntang garahe. Marami pa kasi itong aasikasuhin sa radyo. Pagbalik niya sa loob, ay nagulat na lamang siya nang kinakaladkad ni Doña Teresa si Aling Pasing sa salas. Itinapon pa nito sa matanda ang mga gamit nito. Paanong nangyari? Nagtatakang tanong niya kay Doña Teresa. Ang babaeng yan, Mary. Ninanakawan ako ng alahas. Ilang araw nang nawawala ang kwintas ko nang ibinigay pa ng yumao kong asawa. Pinagdududahan ko na si Pasing noon pa man. Kaya sa tuwing naglilinis siya ng kwarto ko, ay nagmamasid na ako. Kinuha niya naman ngayon ang isang pares ng earrings ko. Napatitig si Mary sa may edad ng yaya ni Gabriel. Hindi siya makapaniwala na gagawin nito ni Yaya Pasing. Napakabait nito at matagal na sa mansyon ni na Gabriel. Kaya imposibleng magnakaw ito. Lumayas ka sa pamamahay ko, Pasita. Hindi ako nagpapatira ng magnanakaw dito. Ma, baka nagkakamali ka lang. Pinigil ni Mary ang biyanan, ngunit iwinaksi nito ang mga braso at itinulak siya. Huwag kang mangingialam dito ha. Pamamahay ko ito. At wala kang pakialam sa desisyon na gagawin ko sa bahay nito. Walang nagawa si Doc Mary nang palayasin talaga ni Doña Teresa si Aling Pasing. Kasama pa ang pamangkin nitong si Mayet. Awang-awa siya sa matanda at pati na rin dito kay Mayet. Pero bago ito umalis, ay may sinabi ito sa kanya na ikinatakot niya. Kaya nag-send siya ng mensahe sa asawang si Gabriel. Pinangako nitong uuwi kaagad. Tanghalian na, nang naroon na naman si Stacy na may dalang pizza. Kaya't mag-isa siyang kakain sa hapag. Napatingin siya sa nakahaing mga pagkain. Ngunit natatakot siya dahil baka may laso ng mga yon, kagaya ng sinabi ni Aling Pasing. Narinig kasi niya noong nakaraang gabi ang pag-aaway ni Aling Pasita at pati na rin ni Doña Teresa sa harapan ni Gabriel. Han, I'm home. Nakangiting wika ni Gabriel na niyakap ang asawa na nasa hapag na nakaupo. Mabuti naman para sabay na tayong kumain. Nakangiti niyang wika kay Gabriel. Nakaagad na kumuha ng pagkain mula sa pinggan niya. Gutom na ako eh. Natatawang wika nito na muli pang sumubo ng pagkain mula sa pinggan niya. Ngunit napasigaw na lamang si Mary nang biglang napahawak sa dibdib si Gabriel at ito ay nangisay. Han? Han? Gabriel, anong nangyayari sa'yo? Napasigaw si Mary nang mapandusay si Gabriel sa sahig. Yun ang tagpong napasukan ni Doña Teresa sa loob ng dining area. Nakasunod dito si Stacy na nahintakutan sa nakitang si Gabriel ay wala ng malay. Ma, bigla na lamang nangisay si Gabriel matapos kumain. Namutla si Doña Teresa na lumapit sa kanya. Anong kinain ni Gabriel? Ito pong pagkain na ininda mo sa pinggan ko, Ma. Takot na takot si Doña Teresa na sinaklolohan ng anak. Gab anak, Diyos ko Stacy. Di ba sinabi mong hindi fatal ang epekto ng lason? Anong nangyari kay Gabriel? Tita, I don't know. Marami bang nilagay mong lason sa pinggan ni Mary? Sabi ko konti lang eh. Napaiyak si Doña Teresa na napatitig sa kanya. You're a doctor, right? Save my son. Nalason ng anak ko. Heto ang lason na inilagay ko sa pagkain mo. Ikaw ang dapat na nalason at hindi si Gabriel. Umiiyak na wika ni Doña Teresa. Pero tita, sinabi kong konti lang ang ilagay mo. Frustrated namang sabi ni Stacy. Ito ang babaeng gusto ni Doña Teresa na maging asawa ng anak niya. Pero sinadya kong damihan para mapabilis.
Dahil hindi niya nainom kahapon ang laso na ibinigay natin sa kanyang tsaa. Dahil natapon yun ng babaeng walang kwentang yon. Ano pang hinihintay mo, Mary? Save my son. Ang kaninang ekspresyon sa mukha ni Mary ay nagbago na. Ang takot nito kanina ay napalitan ng galit. Nagulat naman ang dalawang salarin nang matapos bumangon si Gabriel sa sahig at naningkit ang mga matang napatitig sa ina. So papatayin mo talaga ang asawa at ang anak kong nasa sinapupunan ni Mary? Gulat na gulat si Doña Teresa nang makitang bumangon si Gabriel. Son? Hindi ka nalason? Hindi, dahil itinapon ko ang pagkaing inihanda mo sa akin. And look at your favorite dog. Takot na takot ang mukha ni Doña Teresa nang makita ang aso niyang nakadusay sa ilalim ng mesa na kumakain ng pagkain na ibinigay niya kay Mary kanina. Ma'am, you are evil. Paano mo itong nagawa kay Mary at sa akin? Pati na rin sa magiging apo mo. Galit na sabi ni Gabriel sa ina. Gusto ko lang naman kasing magkahiwalay kayo. Palugi na kasi ang rancho natin. Kaya ang pamilya ni Stacy ang makakapagligtas sa niluluging rancho kapag naikasal kayo. Umiiyak na wika ni Doña Teresa. Niyakap siya ng mahigpit ni Gabriel. Plano nilang mag-asawa ang paglilinlang sa ginang para malaman nila ang katotohanan. Alam ni Gabriel na hindi magsisinungaling ang yaya pasing niya na ngayon ay narito na. Tinawagan niya kasi ito at pinabalik sa bahay para magbantay kay Mary. Walang kaalam-alam si Doña Teresa sa plano ng anak niya. Son, I'm sorry. Tama ma, you were sorry. Dahil ipapakulong kita kahit ina pa kita. Hindi kita papanigan sa kasalanang ginawa mo. Mas mabuting makulong ka para hindi mo na magawa ng kasamaan ng asawa ko. Hindi ako makapaniwalang kaya mong gumawa ng masama para lamang manatili sa tuktok ng pedestal. Napaiyak si Doña Teresa habang dinadala ng mga pulis kasama si Stacy. Hindi alam ni Gabriel na hantong sa ganito ang ina para lamang sa pera. Porsigido siyang ituloy ang kaso laban sa ina at pati na rin kay Stacy. Napakalakas at napakalaki ng ebidensya nila dahil nakarecord ang lahat ng sinabi nila at nakavideo pa. Totoong mahal niya ang kanyang ina. Pero wala siyang magagawa kung hindi ang hayaan ng batas para rito. Ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan si Mary at pati na rin ang kanyang anak na nasa sinapupunan. Wala nang panganib sapagkat wala na ang kanilang ina sa mansyon. Dahil dito ay napatunayan ni Mary na sadyang mahal na mahal siya ng kanyang asawang si Gabriel. Salamat na rin sa magtiyahin na kasambahay dahil sa kanilang pagmamalasakit sa mag-asawa. Kung hindi dahil sa kanila, ay baka tuluyan nang nawala itong si Mary, pati na rin ang kanyang anak. Nagpapatuloy na sila sa kanilang pagtatrabaho at sila na rin ang nagbabantay at nag-aalaga kay Mary. Lalo na't masaya ng pagbubuntis nito. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.